Tutumbasan ng anumang yaman ang pagmamahal at sakripisyo ng isang ina sa kanyang anak. Pero alam niyo bang lumalabas sa isang pag-aaral na tila bumaba ang estado ng mga ina sa Pilipinas? Sa report kasi ng International Organization na Save the Children, bumaba po ang ranking ng Pilipinas kung titignan ang estado ng mga ina sa bansa. Mula number 49, ngayon ay number 52 na ito. Ipinapakita raw ng report na lalo raw nagiging mahirap at delikado maging ina sa Pilipinas. At isa raw sa mga dahilan nito, ang kakulangan ng reproductive at maternal health services, family planning, education, at epektibong contraception. Sa datos nga ng National Statistics Office noong 2006, 11 babae ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyon sa panganganak. Ayon sa DSWD, malaking bagay raw para sa mga kababaihan na maipasa na ang Reproductive Health Bill. Sa ilalim raw kasi ng naturang panukalang batas, bibigyan ng libreng medical services ang mga ina. Tinutugunan din daw ng RH Bill ang nakakaalarmang bilang ng teen pregnancy sa pamamagitan ng mandatory sex education. Kahit walang RH Bill, kailangan natin tulungan yung mga nanay. May tinulong kami sa Davao, nasa bundok. Ang taas ng maternal death doon dahil bago maibaba sa bundok, ilang oras. Mula sa Kapatagan, pinakamalayong ospital, ilang oras. So access hindi magbabangka pa. Habal-habal pa. Kaya dapat yung kumadrona. Diba? Palakasin natin yan sa mga lokal. Alam, puro hilot eh. Sa mga remote, yung mga facilities. Hindi rin nila. Pataka nga ako, merong kumadrona sa pampalaglag, papaanak, wala eh. Di ba? Okay, pasadaran natin ng maaksyong balita sa mga ito. Darito na po, Ronda Reports. Isang closed van sumabit sa kahon ng telepono sa Camarin, Caloocan City at dahil hindi pa rin daw na isasaayos ang kable, matinding abala ang dulot nito sa mga motorista. Yan ang Ronda Report ni Mav Gonzales. Mav. Igan, mahigit 10 oras nag-traffic sa Zabarte Road sa Caloocan City matapos lumundo ang isang kable ng telepono kagabi. Yan ay matapos sumabit ang isang closed van sa kable ng PLDT bandang alas 2 ng hapon kahapon. Dahilan para halos bumigay ang 2 posting sinasabitan nito. Hanggang hating gabi, mga volunteer na residente at barangay tanod lang ang tumulong sa mga motoristang dumaan. Nangako na raw ang PLDT na gagawin ng mga kable at poste ngayong araw, Igan. Maraming salamat, Mav Gonzales. Nagkagulo po kagabi sa barangay Baisa sa Quezon City. Yan po yung matapos umanong saksakin ng isang lolo, ang isa pang lolo. Yan, wala ka sa lolo ko. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oka. Yes, sige na pag-uusapan niyo yung bullying. Ito naman hindi bata sa bata, kundi lolo sa lolo. Sugatan ng 82 anyos so si Lolo Antonio Kapangyarihan matapos ng undayan ng saksak ng kapwa niya lolo na si Rolly Honorario sa may barangay Baisa, Quezon City. Nag-away daw ang dalawa dahil sa metro ng tubig at kagabi na makahingi umano ng lakas ng loob sa alak itong si Lolo Honorario ay inundayan daw nito ng saksak. Itong si Lolo Antonio, palibasay bulag na nga at bingi pa. Hindi inaasahan ng lahat na makaligtas ang matanda sa pananaksak. Pero lingid sa kalaman ng lahat, ito palang si Lolo Kapangyarihan ay eksperto sa karate at arnis. Kaya ang mangyari ay tama lamang sa braso ang inabot ito at yung umunday sa kanya ng saksak na si Lolo Honorario ay kalaboso pa ang bagsak matapos na hindi mapuruhan ang kanyang kaaway at maaresto ng mga pulis. Ang kabuang report, mamaya, Igan, sa unang balita. Ano ba pinagawayan? Metro ng tubig, Igan. Okay. Kala ko chicks. Okay. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, umaasa pa ang gobyerno natin na i-waive ng gobyerno ng bansang Panama ang diplomatic immunity ng Panamanian na si Eric Shix na nasasangkot ngayon sa isyong panggagahasa umano sa isang Pilipina. Kahapon sumugod ang grupong Gabriela sa Embahada ng Panama upang hilingin sa mga itong iharap si Shix pero ni isang opisyal walang humarap sa kanila. Ayon sa head ng security ng embahada, wala pa raw kasing official statement ng Panamanian Embassy. Kaya sa tanggapan ng Department of Justice, dumulog ang grupo kasama ang biktimang si Pamela. Pero masamang balita ang sumalubong sa kanila, ayon mismo kasi kay Justice Secretary Laila de Lima, wala raw kapangyarihan ng Pilipinas na litisin si Shix alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. At dahil sakot nga ng diplomatic immunity si Shix, maaari raw ito umalis ng bansa anumang oras. Gayunman, patuloy ang paghingi ng hustisya
ng 19 anyos na biktima at ayon sa kanyang abogado ay dudulog sila sa Korte Suprema upang masampahan ng civil case si Shix na isang technical officer ng Panamanian Maritime Authority. Sana mala sinabi ni Secretary de Lima, no, bilang babae, no? Ginagawa rin ng DOJ. Lahat ng Maaaring lang gawin. Kesa yung wala akong magagawa kung malis ka. Wala, patakbo pa naman tayo. Samantala, nakakita na raw ng sapat na ebidensya ang pulisya para iugnay ang nakababatang kapatid ni Raymond at Roger Dominguez na si Ryan Dominguez sa kasong pagpatay kay Alfred Mendiola. Napatunayan kasi sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory na galing sa baril na nakuha kay Ryan ang basyo ng balang nakuha naman sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Alfred Mendiola. Si Mendiola ang nooy tumatayo sa witness sa kasong pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista. Bukod pa rito, nakuha rin kay Ryan ang ilang pang matataas na kalibre ng baril, granada, shabu at mga sasakyang karnap din umano. Itinanggi naman ang ina ng magkakapatid na Dominguez ang paratang ng mga pulis. Paniwala nila, tinaniman lang daw ng ebidensya ang anak na si Ryan. Dito magtataka kayo, no, yung... Di ba, kung ikaw kriminal at ginamit mo yung baril, tatapon mo yung baril. Oo. Hindi mo itatago. At nag-match yung basyo. Doon sa nakuha sa kanya. Oo. At sana laliman pa yung investigasyon kasi nga, di ba, may mga protector din na pulis din itong Dominguez, ano eh. May ano talaga eh. Diba? Kaya itong si Kaya lang ngayon, Alfred, dahil ipit na ang Dominguez, syempre, takot na rin itong mga protector. Baka kumanta na itong mga ito eh. Heto pala si Alfred, wala siya sa yung kanyang safe house. Ay, tinanggihan outside niya. of Metro Manila and outside of Region 3 dahil ang ano nga nila, yung ring ng sindikato ay nandun doon sa lugar na yun. Ni-request niya yun, di ba? Na malipat siya. Malayo siya. Tsaka yung takot din ng mga pamilya ng nabiktima nila. Oo. Siyempre, di ba, yung security mo, lalabas ka pa ba? Di ba? Kasi naman dapat dinagdagan talaga yung seguridad eh. Pumatay na nga ng biktima, nanunog na eh. Ano pa yung naasahan mong gagawin sa star witness? Oo. Talagang susunod ka nila. Para lang po mga kapuso, lalo sa mga mahilig mag-mall. Talamak daw kasi ang pag-atake ngayon, tinatawag na Tutok Kalawit Gang. Ito lamang daang araw, isang binatilyo na biktima habang nag-iisa sa isang mall sa Quezon City. Ang kwento ng lalaki na kumalat na rin sa Facebook, nagpagap umanong barangay tanod ang lalaking hold-upper na ng biktima sa kanya. Sinabi raw nitong kamukha ng binatilyo ang suspect na hinahanap niya at agad na pinasama upang maimbestigahan sa barangay hall. Paglabas ng mall, agad silang sumakay sa isang bus kung saan kinuha na umano ng tanod ang kanyang cellphone at iba pang ari-arian. Malayong pasyalan yan. Kaya payo ng pulisya bukod sa pagiging alerto, huwag basta-basta kasama sa hindi naman nyo kakilala. Mainam din daw na magtanong sa mga uniformadong security guard sa mall o di kayo dumulog sa pulisya. At hanggat maaari, huwag na lang maglakad ng mag-isa. Ano yan? Gulatan lang yan. Pag magduda, diba? Gawa ka ng commotion para Wala ka mapansin namang ng iba. krimen. Ba't ka... Ba't ka kukuhanin? Kasasama. At balitang abroad naman tayo, wala ni isang nakaligtas sa pagbagsak ng isang Russian plane sa isang bangin sa Indonesia. Patay po lahat ng 45 pasaherong sakay ng eroplano. Napawang mga embassy worker, negosyante at mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Isa kasing promotional flight ang biyahe ng Superjet 100 na bigla na lang daw nawala sa radar mag-iisang oras matapos itong mag-take off. Paniwala ng mga otoridad, tumama sa tuktok ng isang rock wall ang eroplano at nagkalat sa bangin ang mga pira-piraso nito. Samantala sa Scotland, si Prince Charles, isa na nga bang weatherman? Ikinagulat pa ng mga manonood sa Scotland ang Royal Treatment sa weather report na mismo si Prince Charles ang nag-forecast na magiging panahon nila sa mga susunod na araw. Rest for the part, ang prinsipe na ano mo isa talagang professional forecaster. Maging ang kanyang asawang si Camilla, Duchess of Cornwall, naging weather girl din. Bahagi raw ito ng kampanya ni Prince Charles para maging mas malapit sa publiko. So sila talaga ang nagbigay ng weather. Sila talaga yan. Wax figure ba yan? Na nagsasalita. Okay na ba yun? Ang galing ah. Narito na, web hear it. Totoo po sila. Mari ngayon lang ata ako natuwa doon sa mag-asawang yun. Sobra. May sense of humor pala sila. Oo nga pala, hindi ko matanggap. Mag-asawa na nga pala Oo sila. nga, di ba? Okay, thank you. Diana pa rin eh, no? Oo nga, forever. Gusto ko makita si Harry yata mag-host sa isang show. Oh, why Diba? not? Sa bagay, can do it all na yung mga prinsipeng yun, eh, di ba? Yes. TV host na lang kulang.
Why not? O mga balita pinag-usapan kayo sa mundo ng net, aming ihati ni Maring Suzy dito sa ating Web Hit It! Web Hit It #1 mula sa GMA News Online. It's more action in the Philippines. Yan ang binigay na bago